Bakit maraming Filipina ang pumapatol sa ibang lahi? Mabuti pa kayo na yung sumagot ng tanong na yan. Hindi yung puro ako. For today's video mga bebe, pumunta kami sa Biryani King malapit sa Tutuban Mall, Divisoria. Tinatry kong subuan ng samosa si Sister Maha, yung may bahay ni Biryani King, pero natatawa siya talaga. May nakapagsabi kasi sa inyo na itry ko naman daw tikman ang samosa nila. Kumuha ako ng chicken tapos sinausaw ko. Pagkatikim ko, muntik nang matanggal yung dila ko. Assalamualaikum mga bebe, gagala kami ng mga bata at kasama si Imran para tikman ang pagkain ni Biryani King. Ang location nila ay katabi sila ng Dragon 8 Mall, Divisoria. Malapit din yon sa Tutuban Mall. Pasensya na kayo sa dalawang unggoy namin ha, kasi excited talaga sila sa jeep. Sabi ko nga ayoko na mag-jeep kasi ang gulo-gulo nila. Kapag talaga kasama ko yung mga bata, lalo na itong si Rehan, nakakalimutan ko yung mga gagawin ko. Tulad niyan, wala akong dalang cash, pamasahe lang. Sabi ko kasi, bago kami sumakay ng jeep, mag-withdraw muna ako. Wala. Kaya imbis na dumiretso na kami bumaba dun sa may Dragon 8 Mall, eto bumaba kami sa Tutuban Mall para lang maganap ng ATM machine. Obviously naman mga bebe, alam ko napapansin ninyo yung boses ko medyo garalgal kasi masakit yung lalamunan ko. Pero alhamdulillah, okay naman ako ngayon. Kausap ko kasi dyan si Sister Maha, yung may bahay ni Abdallah aka Biryani King. Sabi ko sa kanya, one time pupunta ako sa restaurant nila malapit sa Tutuban Mall para tikman yung samosa at tikman ko rin yung mga iba't ibang cuisine nila, lalo na yung shawarma nila, tsaka yung roasted chicken or yung grilled chicken nila. Alam nyo, sa sobrang eng-eng ko sa lugar, hindi ko talaga mahanap kung nasan yung Biryani King na pwesto. Si Imran talaga yung nakakaalam. Siya pa nga yung nagturo sa akin na batya, ito. Sabi ko, ito pala. Tapos hindi na ako kumikibo, kunyari busy ako. Kasi natatawa talaga siya kapag hindi ko matandaan yung lugar o hindi ko alam puntahan yung lugar. Anyway, nakarating na nga tayo dito sa pwesto nila Biryani King. Mga ganitong oras mga bebe, nakarating kami ng 1:30 ng hapon. Walang ganon tao dito sa lugar na to. Pero normally, maraming tao dito kapag umabot na ng gabi. At ito na nga, na-meet na naman namin in person si Brother Abdallah, or aka mas kilala sa tawag na Biryani King. 2 beses ko na siyang nakita ng personal dito sa Divisoria. Tuwing pupunta kami ng mga anak ko, tsaka ni Imran, napapansin ko siya na busy. Nakikita ko siya madalas sa labas, may inaasikaso, may binibili, ganyan ba. Basta pagala-gala siya. Napaka-accommodating na tao nitong si Abdallah, sa totoo lang. At hands-on talaga siya sa business. Ito yung ilan sa mga qualities ng mga nagiging successful na business, inshallah. Yung pagkita ko ng mga pagkain sa menu nila, alam nyo, naalala ko talaga yung mga kinakain namin sa Middle East. Hindi ko na tuloy alam kung ano yung orderin ko. And ito nga, isa sa mga best sellers nila, itong grilled chicken. Halal siya mga bebe, mga tender rito, halal. Itong one whole grilled chicken na may kasamang biryani rice, ito ay 300 pesos lang. Kung may magrereklamo sa inyo about sa quantity ng rice, medyo konti ganyan, dahil may option doon, no? Mag-extra rice kayo. Hindi lahat ng extra rice ay unlimited. Pero in fairness mga bebe, ang biryani rice nila ay generous ang quantity. Alam nyo mga bebe, having a Muslim family here in Manila, medyo hindi madali para sa amin maghanap ng halal food. Kaya madalas hindi kami nakain sa labas. Pero sa nakikita ko ngayon, habang tumatagal ang panahon at matagal-tagal kami nag-i-stay na dito sa Pilipinas, marami na ang lumalabas ng mga halal restaurant. Katulad nga nitong Biryani King na nag-o-offer sila ng Arabic food. Alam ko ang lasa ng Arabic food mga bebe, kasi nga matagal na panahon na natira kami sa Middle East. Siyempre, pamilyar ako sa mga pagkain nila. Naghahanap ako ng mga grilled chicken dito sa Pilipinas na hindi lasang tocino na matamis. Hinahanap-hanap ko pa rin yung lasa ng mga nakakain namin sa Middle East. Sa presyong 300 mga bebe, hindi ka nalugi dito sa grilled chicken nila na may kasamang biryani rice. Yung size ng chicken nila, malaki-laki naman siya. Diba ang lalaking tao namin, tapos 4 pa kami. Pero hindi naman kumain dito si Anan, konti lang nakain niya kasi yung shawarma, inubos niya. Ito pala yung chicken shawarma nila. Hindi siya yung typical na shawarma na nabibili dito sa Pilipinas, ha? Yung alam niyo yun, yung parang giniling na yung karne, tapos napakaitim, tapos hindi mo alam kung longganisa ba kinakain mo o yung palaman ng shawarma.
Si Anan, una ko pinatikim kasi mas alam niya yung lasa ng Arabic shawarma. Ang pinaka gusto ko dito sa chicken shawarma nila, yung chicken piece nila malasa. Ang pinaka sauce nila, hindi yung mayonnaise, yung matamis na mayonnaise na may garlic na lasa, hindi ganon. Lasang-lasa talaga yung tahina sauce or mas kilala sa tinatawag na sesame paste, para sesame seed, ganyan. Napaka-affordable ng mga prices ng menu nila. Katulad nito shawarma, 100 pesos lang siya. Kapag in-order mo, yung shawarma lang, chicken or beef. Itong in-order kasi namin, may french fries. Ayan, tignan naman ninyo si Rehan, behave siya. Seryoso siyang kumakain ng chicken niya. Sabi niya sa akin habang kumakain siya, Mami, ang sarap naman itong chicken. Tapos yung kuya naman niya, busy-busy dito sa kinakain ng shawarma at french fries. Mga bebe, wag niyong palampasin na hindi tikman niyang sauce na yan. Yung nakikita niyo kulay red tsaka white, yung red mga bebe, yung mga mahilig sa maanghang, ayan yung bagay na sausawan sa inyo. Hindi ko nga alam na ganun kaanghang yun. Kumuha ko ng chicken tapos sinausaw ko. Pagkatikim ko, muntik nang matanggal yung dila ko. Siyempre mga bebe, joke lang yun no. At habang nag-i-enjoy kami kumakain dito at nagsasaway ako kay Rehan dahil pinapakain niya ng pagkain yung pusa sa ilalim ng lamesa namin, dumating naman to si Sister Maha. Sabi ko sa kanya, ba kumakain ako, Sister, tignan mo to, ang anghang nitong sausawan ninyo, pero masarap. Tapos, naanghangan nga ako, di ko naman tinitigilan, tapos nagreklamo pa ako talaga. Habang nakikipagkwentuhan pala ako kay Sister Maha dito, itong si Imran naman nagsasamantala, kumakain. Pero natutuwa naman ako dahil na-enjoy niya talaga yung lasa ng pagkain. Sabi niya gano'n, Batya, ang sarap ng pagkain nila, no? Sabi ko, oo, mashallah. O ano, Anan, hindi mo maubos, no? Ang laki, diba? Hindi yan katulad ng mga binibili natin dito na maliliit. Eto na nga mga bebe, dumating na yung chicken samosa. Oy mga bebe ha, Arabic style chicken samosa to. Isa to sa mga paborito namin kainin. Kunyari pa na hindi ako naiinitan dyan, mainit yan mga bebe. Bagong luto kasi, ayan, pagkatikim ko, bumalik sa akin yung mga alaala nung mga panahon na nandun pa kami sa Middle East. May paganyan-ganyan pa, drama. Mga bebe, alam mo, 10 piraso na itong chicken samosa nila, 150 pesos lang. Ang lasa nito mga bebe, ay lasang-lasa niya yung kinakain namin na Arabic chicken samosa. Pero mga bebe, alam nyo, sa tingin ko, sa sarili ko ha, kasi kapag nagluluto ako ng mga pagkain namin dito sa bahay, ang gusto ko hindi siya masyadong maalat. Ito lang naman yung napansin ko sa lasa ng samosa. Although, malasa talaga siya, pero siguro yung level ng salt na ginagamit nila or nilalagay nila medyo mas mataas kumpara sa paano ako magluto sa bahay. Tingin ko mga bebe, yung mga Filipino na mahilig magpartner ng kanin sa lumpia, pwede ninyong ulamin tong chicken samosa nila. Diba pati siya nagpapakain na rin ng pusa sa ilalim ng lamesa namin? Anyway mga bebe, pinatikim din sa akin ni Brother Abdallah yung kanilang hummus. Eto bebe, tignan nyo, ang ganda diba? Ang ganda ng presentation, tapos ang sarap-sarap talaga niya. Yun nga lang, medyo maalat para sa akin. Okay, para sa akin yun ha. Mamaya kapag pumunta kayo dito, tapos sasabihin nyo, maalat ba? Tapos hindi naman, sabi natin sa'yo maalat. Hindi lako yun, hindi naman yung hindi lako. Ayan na nga, tinikman ko na kanilang hummus, sinausaw ko yung samosa ko at ang sarap-sarap mga bebe. Hindi ko kasi masasabi na talagang authentic na authentic yung lasa ng hummus nila kasi gumagawa rin naman ako ng hummus. Pero ang authenticity ng lasa niya ay nasa 90%. Kung ikukumpara ko sa mga normal na nakakain ko na hummus sa Middle East. Alam nyo, masarap i-partner itong hummus dun sa mga flatbread. Tignan nyo si Imran, no? Sarap na sarap siya dun sa hummus. Sabi ko niya kay Sister Ma, sis, subuan kita dali. Ayaw niya, natatawa siya. So sabi ko sa kanya, sige, si Imran na nga lang subuan ko. Ayan, may kanin pa siya sa bibig ko. Nakailan akong samosa dyan, mga bebe. Diba, sabi ako na maalat, pero kain naman ako ng kain. Mga bebe, nag-serve pala si Brother Abdallah nito. Yung nagising pati kaluluwa ko, mga bebe, sobrang tamis. Sabi ko kay Sister Maha, sis, ang tamis. Ang tawag dito ay sahlab. Ito ay kilalang hot drinks ng mga Arabic. Huwag na ninyong i-bash kung paano ko sinabi yung sahlab, ha? Basta, iba yung pronunciation ko, iba yung pronunciation ng mga Arabo. Yung lasa nito ay naaalala ko yung
kheer na sineserve sa India, yung dessert nila. Kasi nangingibabaw yung lasa ng rose water tsaka cardamom. Ayan mga bebe, tapos na kaming kumain. Sabi ko nga kay Imran, alhamdulillah, meron na mga halal restaurant dito na malapit sa lugar namin. Para kapag fasting namin, o-order na lang kami, di ba? Inshallah, mas dumami pa yung mga restaurant na halal dito sa Maynila. So yun lang mga bebe, puntahan na ninyo ang Biryani King. Until our next vlog. Bye! Sige na, masakit na lalamunan ko.